po everyone, this is Jen from Mercado Diaries. Welcome to our channel. For today's vlog, I will be sharing with you still our journey here sa Canada. So for today, pag-uusapan po natin yung full expenses of a student with family or a family of 4. So before anything else, I would like to share with you one of the verses. It is from the book of Psalms. Psalms 33:11. But the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of His heart through all generations. So, ang ganda po ng verse, di ba? Lalo na po sa ating mga plans and dreams in life. So, Happy New Year po sa ating lahat, and I hope maganda po ang ating Thanksgiving, ang ating mga Pasko, yung ating bakasyon, and of course, the New Year na kailan lang po natin sineselebrate. So going back here sa aming journey, mag-uumpisa po tayo, magkano nga ba talaga ang nagastos natin or namin since DIYers po kami. First and foremost, kailangan po natin ng makasecure ng LOA. So, of course, kailangan din natin mag-register sa school. So, we will have to pay $150 for that. So, mag-email lang po kayo sa school and then via transfer, nyo lang email transfer yung inyong payment, or it can be bank to bank also, direct to the school. And pag ang waiting time po nun is mga 4 to 6 weeks. Darating din yung LOA na yon. After paying the $150, ibibigay na sa inyo yung LOA. The next thing to do is, of course, we will have to pay the tuition fee. Magkano naman po ang tuition fee? Depende po yon sa school. Of course, it can vary from different schools. Ang i-share ko lang po is yung sa school ng asawa ko, which is Loyalist College. Pero alam ko, konti lang naman ang mga difference ng tuition fee, especially when it comes to international students. Sa tuition fee po, merong school nagre-require ng deposit. Meron din pong ayaw nila. Gusto nila 1 term or 2 terms mong babayaran. Then, yung pagbayad mo po ng 1-year tuition fee, 2 years tuition fees, depende na po yun sa'yo. So, ngayon, ang isi-share ko po yung sa asawa ko, which is $8,800 per term. Sa isang taon, 2 po ang terms. So, kailangan 8,800 times 2. Since 2-year course po siya, i-times 4 po natin. So, it is amounting into 35,200 Canadian dollars. So, next one, since alam naman natin na yung ating tuition fees, bayad na tayo doon, next is magpa-medical na tayo. Okay, so sa medical naman po, kami, sa UAE kami nagpa-medical. Ang bayad po ng bawat isa, kung i-convert natin sa pesos, is 10,000 each. 15 years old above. And then, 15 years old below is only 5,000 each. Kami, 3 kami kasi kaming mag-asawa plus yung aming anak, which is 17 years old during that time. So times 3, 30,000 in pesos. Tapos yung aming girl, which is ano pa siya noon, 11 years old, 5,000. So roughly 35,000 pesos yung aming medical. And after pag-medical, since nasa atin na yung LOA, and assuming na nagawa na rin natin yung LOI, Statement of Purpose, everything na mga documents na gather natin, gagawa na po or magbayad na po tayo ng ating visa. So, first is we will have to pay the student permit. So, ang student permit po is, nagawa po namin ito by November 2021 na. So, ang student permit po is 150 Canadian dollars. Isang estudyante, which is the main sponsor, yung asawa ko, plus 2. Kasi di ba maging estudyante yung 2 mga bata, so times 3. So magiging $450 yon. Then ang work permit, 155 Canadian dollars naman. Then open work permit, which is ako,
100 yung akin. So, sa pamilya namin, family of 4, nagbayad kami ng 705 Canadian dollars. Next, mag-email na we're ready for our biometrics. By the way po, yung medical, ang hospital na po ang magsusubmit, IRCC. Sila na ang bahala doon. Babayad na naman po tayo doon. Biometrics po is $85 per person. So, kung family of 4 kayo, 85 times 4. Pero meron silang binigay na discount kung family of 2 or more ang magpa-biometrics, $170 ang babayaran nyo. So, isahan lang. And then, sinubmit na yon lahat. Naka-biometrics na kayo. So, relax na. Pero, ito na po yung time na kukuha kayo ng ticket. So, November kami nag-lodge. So, during our time, noong mga December, January, while waiting for our visa, naghahanap na kami, pero hindi pa namin pinupush through yung aming ticket kasi hindi mo pa naman alam yung visa kung papasa ka o hindi, di ba? So, after ma-receive namin yung approval ng February 3, 2022, naghanap na kami na konting, kumbaga, finalization ng aming ticket. So, since August nga po yun, medyo mahal, nakakuha kami ng via Air Canada for the family of 4. So, ang aming pong presyo before it is 1,550 Canadian dollars. So, i-times 4 po natin yon. That will be 6,220. So, yun po ang aming nagastos sa aming airfare. Next po is, kailangan natin, for example, yung passport, titingnan nyo po kung malapit na yun mag-expire. Kung malapit na mag-expire, di pa ipa-renew natin. So, isama pa rin natin yung mga other documents na ating kailanganin. Kasi nga, di ba, ang sabi ko is yung total cost ng ating, total expenses ng ating pag-apply. So, ang other requirements naman po is yung ating passport. Sa Pilipinas, alam ko, mga 950 each ang bayad ng isang passport. Eh, kung lahat po kayo kukuhaan ng family of 4 kayo, i-times 4 mo na lang po yon. Tapos, mag-NBI din po tayo. Kami sa Dubai na kami nag-NBI, pinadala lang doon sa, may extra charges lang yon. Then, pinadala sa Manila, then DNHL na naman. So, another charges na naman yon. Ang ating birth certificate at saka marriage certificate, katulad sa amin, kailangan namin baguhin. So, kasi dati hindi kami PSA. So, nagbayad ako. Ang budget noon is 365 each. And then, yung iyong high school and college diploma or TOR, babayaran na rin po yun. It will vary again from different schools. Katulad sa amin, sa probinsya, medyo mura-mura, pero kung nasa Luzon or Visayas, medyo mahal-mahal. So, magbabudget po kayo doon. Let's say, mga 200 or ganun ang budget ng isa. And of course, yung ating certificate of English as medium of instruction. Kasi, di ba, wini-waive nila ang IELTS. So, yun po, may ano din yon, presyo kung magkano sa bawat school natin. And yung ating mga official documents, syempre ay kinuha natin yun, binayaran natin yun. Kung saan man tayo na lugar, ipapadala yun sa atin, di ba? So, magbabudget na naman tayo pang FedEx, pang DHL, or pang LBC natin. Okay? Next one po is proof of funds. Di ba? Lahat po talaga ay dito ang pinaka-exciting part sa ating application. Yung ating POF na sinasabi. Before, ang POF sa IRCC is, ang student is 10,000 Canadian dollars. Ang wife or husband ng student is 4,000 Canadian dollars. Ang bawat anak is 3,000 each. So if you are a family of 4, the student is 10, the spouse is 4, the kids are 3 and 3. So magkano po yun? It's 20. During our time, 20 na noon. And then, it times 1 year mo lang yon na living expenses.
Pero take note, hindi po yun enough. Piece of advice, dagdagan po natin ng konti. So, yun na yung standard nila sa IRCC. Makikita niyo po yun. Times 2 mo, kung 2 years i-prepare, 20, nagiging 40. Okay. So, ngayon, ang nangyayari po ngayon is nagdagdag na sila. Alam natin sa news ngayon na meron na silang, Meron na silang new rule ng IRCC na i-20 to 25 na ang budget ng student sa proof of funds. So, kailangan ikaw, meron ka ng times 2 na i-prepare. 'Di ba? Pero based on our experience, that was only 10, 4, and 3, 3. So, ginawa namin times 2 yon. Dineposit na namin yon in advance here at para meron na kaming pondo. Pero magagamit talaga natin yon dito sa Canada. Hindi po yon as show money. Talagang magagamit mo yon. So, ang ating expenses, proof of funds, ang iyong tuition fee, 2 years, plus of course, yung mga other documents natin na binabayaran, and yung plane ticket. Kasama din doon yung medical at saka yung ating mga biometrics. Others, katulad ng baon natin, is nasa atin na yon. So, bago ko po i-end itong vlog, lastly, kailangan po natin mag-secure ng more than enough, especially if we have families. Kasi, iba pa rin yung handa. Kasi dito, wala naman tayong masasandalan kundi tayo lang, pamilya. Siyempre, sa umpisa, blessed ka lang kung you have your families, you have your aunties and uncles. Pero iba pa rin yung we are well prepared financially. Kasi wala ka namang malalapitan. Nakakaya naman mangutang ka kabago-bago mo pa lang, di ba? So, iba pa rin ang handa at laging handa sa mga panahon na ito. Sa total po ng aming expenses, ilalagay ko po dito sa dito sa aking vlog. Ang mangyayari po is ang tuition fee 35,200 plus yung the rest ilalagay ko na lang po. Yan po ang total na nagastos namin sa family of 4. Wala pa rin po doon yung mga extra curricular na mga, siyempre bibili ka ng bag, bibili kayo ng mga gagamitin nyo. So, iba pa yun. Ito po talaga ang major na nagastos. Yung mga minor is, ano na lang yun. Kumbaga, alam na natin kung ano yung mga yun. Kaya nga, mas maganda talagang sumobra. So, that is all for today. And I hope may natutunan kayo sa vlog na ito. See you on our next vlog. And I hope and pray na everyone is safe and sound for this 2024. God bless everyone. Thank you for watching. And see you again very soon. Always remember, be happy. Bye.